hinimo kita diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan. O kini, gilaraw ng daan sa Dios. Sa ito pa, nakatudlo na rin ang daan. Nakaplano na ang daan. Nga kita kinahanglan kung maluwas na ta, maglakaw kita sa daan sa pagkamatarong. Magbuhat kita maayo. Kung naa na ta sa pagtuo kang Kristo. Kay mato man nina, kita hinimo diha kang Kristo Jesus alang sa mga maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios aron nga ini managawit kita. Dingon ini ang kalainan sa pagkamatarong nga namat-an sa mga Israelita kaning panahon sa ubos sa pag-unang kasabutan o sa ikaduhang kasabutan. Kay sa unang kasabutan ang ilang namat-an ang pagkamatarong pinaagi sa buhat sa pagbantay sa kasubuan nga maghalad sila ng anak. Pero karon ang pagkamatarong gibase sa pagtuo niya kang Kristo nga mao ang podero nga duwag sa salan sa kanila. Ug ang mga taong nagtuo kang Kristo giagda gitawag nga magilungsod. Aron magbuhat sa maayong binuhatan. Gadiha niini managawit kita. Unsa man, okay? Wala ba nag kinahanglan nita magbuhat og maayo. Pero kanang atong pagbuhat og maayo dili na mo'y basihan sa atong pagkaluwas. Ang atong pagtuo kang Kristo nga mo'y kordero nga nagawag ka sa atong mga sala. Mao na nakita naga-obey sa iya. Nag-obey sa iyang commandment. Nato ba niya ibilab ni kita commandments. Nga nung nag-obey kita sa iyang commandment, kaya nagtuo naman ta sa iya. Unya ang nakaayo kay di naman ta kinahanglan nga mangita pag-ibayad sa atong mga sala, kay gibayaran na niya ang atong mga sala. Yamingon din ta nga, daw di karon kung makasala ta, unsa may atong mahimo, di na ta maluwas ani. Kay moingon na pag-inita nga, ang ato ang problema kay miingon na ta nga, ang ako ang problema kay di ka bili ko makasali. Nga ang ako mabuhat ka na matanong. Kinsa may mo pasali? Kinsa may tao mo pasali? Di ba? Katong tao mo pasali. Delikado to siya. Pero ang tao mo salig. Dili sa iyang kaugalingon, kung dili mo salig kang Kristo, bulahan siya. Kaya doon na siya kaluwasan. Matod pa ang sulbad, kanang kabalakan nato mabasig na sikyan na kaana. Makasala ka. Niya, saan naman lang, sayang ang atong pagtuo. Yan ang mga igsuon, ang kasulatan. Perfect ang iyang provision. Unang Juan, Kapitulo 2. Anong pagya? Unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang sa 2. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo ng inyong magutana, aron kamo dili managpakasala. So doon na din isulat ang apostol sa Ginoo, isa na si Juan. Aron tuduhan ang mga katawan sa Dios, na dili magpakasala. Dili mo nagpakasala. Pero dili niya tama, may sumpay. Apan kung may makasala man gayud, kita adunay manlalaban nga mga tubang sa amahan sa Jesucristo ang matarong. Ang nakaayo kay doon na tayo manlalaban. Nga kita makadangog kaniya. Mangayo tagtabang. Maunaan kaayo. Kung niya makatabang ba siya kanato, makahimo ba siya pagluwas kanato? Versikulo 2. Siya mao ang halat pasikuli sa alang sa atong mga sala. Kaya na kita luwason. Kay siya man mismo ang halat nga pasikuli sa atong mga sala. Siya man mismo ang kordero nga nagawagtang sa atong mga sala. Padayon ta. Kaya ba kita niyang luwason? Dili lang kita ra. Ang kalibutan kaya matod ba ninyo? O dili lamang sa ato ron mga sala, o dili sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Dili lang daw ang mga sala ra sa mga Israelita ang gipahinungdan ni Lord Jesus Christ sa iyang pagkamatay, o dili ang sala usab sa tibuok kalibutan. Kung nahimo man siyang kordero sa Dios, dili lang exclusive para sa Israel, kundi para sa tanan katawan. Busa sa Hebrews chapter 4, ingon din na. Hebrews chapter 4.
verse 14 padulong sa 16. Verse 14 padulong sa 16. Ingon pa niya, busa, sanglit, aduna man kita'y dakong labang sa serdote nga nakalata sa kalangitan. Si Jesus ang anak sa Dios, pangusgan ta pagpupot ang atong tinuuhan. Kaya ang natong labang sa serdote, mo ning giingon dito sa unang Juan kapitulo 2 na atong manlalaban, atong tigpataliwala. Mao ning labaw sa serdote nga gisgutan dinhi. Kaya ang atong labang sa serdote dili siya usa nga dili aran mubati sa pagkaluoy kanato. Panuloy unday ang atong pare, ang atong labang sa serdote nga si Lord Jesus Christ. Busa mo duol ta diya sa iya. Kupta nato ang atong pagtuo. Guduol ta sa iya. Kay mubati siya kaluoy alang nato sa atong mga tuluyahon. Nasayod siya kaduna kay tuluyahon. Nasayod siya. Busa nasayod ba siya nga naginahanglan tagpari, manlalaban, di pataliwala ang atong kanangpan. Mao nang hatag na niya iyang kaugalingon. Nga mao na perfect na high priest na to. Hallelujah. Nga mahibalong maluoy. Umado pa niya din sa verse 16, sa ingon ni Ana, uban sa pagsalig, manukol kita sa trono sa grasya. Yun na di ay trono sa grasya. Aron makadawat kita kaluoy ug makakaplag kita grasya nga makatapang ka nato sa panahon sa pagkalinanglan. Panahon nga mabatyas ka, manginanglan ka, ug tabang sa Ginoo. Doon ka sa iyo. Kay siya maluloy mo. Pero dili mo ipasabot nga dili ka magbuhat og maayo. Magbuhat og maayo. Magbantay ka sa sugo, pero mapakyas ka, doon na tayo manlalaban. Atong kanangpan na mga atong Diyos. Mailhan man niya ang tao mo kaupsalo, lumayon sa mailhan mo. Mangayo sa iyong tabang. O Hebrews chapter 7 mga iso. Hebrews chapter 7. Verse 23 at 22, padulong sa 25. Hebrews o Hebrewanon, mga Hebrewanon, kapitulo 7, versikulo 22, padulong sa 25. Kini nagahimo kang Hesus ingon nga pasalig sa labi pa kamaayong makigsaad. Ang nahaunang mga saserdote daghan. Daghan ang unang pare sa laray ni Levi. Pero karon atong tan-awon, ngano daghan man sila? Daghan sila kay dili man sila mulungtad sa katungdanan tungod sa kamatayon. Apan ang atong Ginoong Jesucristo, apan kini siya dayon nga nagahupot sa iyang pagkasaserdote. Kay siya mulungtad man hangtod sa kanto. So kay dayon man siya nga magahupot sa iyang pagkapare, mao na nga makadawat kita na. Mas secure ang atong kaluwasan. Verse 25. Busa sa tanang panahon, busa sa tanang panahon, siya arang makaluwas sa mga mudukol sa Dios. Pinaagi kaniya. Sanglit, buhi man siya sa kanunay, aron sa pagpangamuyo alang kanila. Tingon ana ang kasiguruhan sa atong kaluwasan. Hatag na sa Dios, dili na atong kahimuan. Ang Diyos ang nag-provide, ang Diyos ang nag-provide o kordero. Nga mao ang iyang kaugalingong lawas, ang pulong ng himong tao. Ang Diyos ang nag-provide og saserdote nga buhi sa dayon. Nga makahimo pagluwas ka nato. Hatag na sa Diyos, dili na atong kahimuan. Di ba? Amen. Nanahigo ng Ginoo. Busa, gisiguro niya ang atong kaluwasan. Pero kinahanglan og pagtuo o paghinulsol. Diya sa paghinulsol, makita na buhat o. Muna nga, magkabago ang tao nga nagtuo sa Ginoo. Gikan sa iyang pagkamang linabason sa sugod sa Dios, pakabuhat sa kautan. Ngadto sa pag-abot sa mga bagong mga butang sa iyang nga makamaon na siya mahadlok sa Dios, makamaon na siya mutuman, magmatimuhaon sa pagtuman sa sugod sa Dios. Amen.
Isa rin perfect, sige nung Isus ha. Busa, siya ang atong dalampanan. Kay nasayod siya sa atong kaluyahon, matod pa sa atong ibasa. I-provide siya sa Diyos para sa atong kaluwasan. Gasa na sa Diyos. Hindi na atong kahimo. Hallelujah. Pero ano sa may atong buhaton? Balik ta mga igsoon din sa Roma, Kapitulo 6. Kinahanglan nato magbuhat og maayo. Versikulo 6, Roma 2:6. Usa sa mga pagbuhat og maayo, di daw ta magdumot. Kaya ang pagdumot sa atong isig katawo kanang di ta mupasaylo, kanang wala tay hukma sa atong isig katawo, paano siya kasama na sa murder o pagpatan. Di ba? Usa, bawal. Di ba na pagbuhat og maayo? Kanang ingon sa Ginoo nga, higugma ang imong isig katawo sa imong sama sa imong kaugalingon. Di ba na pagbuhat og maayo? Amen. Buhat na maayo, pero dili nimo na buhaton aron maluwas ka. Giluwas ka na sa Ginoo, mo na nga kinabuhi ka ni ana ng gawin. Kay matod pa niya, mao nay gilaraw sa Dios, gitakda niya daan nga diha ta magawi ni ana nga mga buhat. Amen. Kumanta giluwas ni Kristo. Pero kung di nato nabuhaton, balusan daw niya ang atong mga buhat. Matod pa din kay siya magabalos ra sa matag sa katawo sumala sa iyang mabinuhatan. Hindi ka mag-inulsol. Palusan sa Ginoo ato ang mata. Verse 7. Kanila nga uban sa pailog diya sa mga maayong pagbuhat. Mapailobon, pagbuhat og maayo. Hindi mo ginato mabuhat og maayo kung di ta mapailog. Mao nang giingon dinhi sa Hebrews chapter 10 nga kay kamo nagkinahanglan og pailog aron human ninyo mabuhat ang kabubuhat sa Dios. Madawat ninyo ang isa atin. Tanaw, isulat ninyo. Hebrews 10:36. Hebrews 10:36. Kay kamo nagakinahanglan og pailog aron kamo makatuman sa kabubuton sa Dios ug makadawat sa isa. Ang isaad nga gingharian, ang isaad nga kinabuhian, madawat na to. Kung buhaton nato ang kabubuton sa Dios, unsa may kabubuton sa Dios? Magbuhaton maayo. Pero kung saan na nato mabuhat ang iyang kabubuton, kinahanglan pailog. Amen. Amen. Balikan na to ang verse 7 ha. Kanila nga uban sa pailog diha sa mga maayong pagbuhat nagapangita sa himaya o kaduganan o sa pagkadili mamatay kanila maghahatag sa kinabuhi kadayon. Ang tao nga adunay ambisyon, ang iyang ambisyon mao nga katong kadungganan o kahimayaan. Pero imong tinuhaon ang maong kadungganan o kahimayaan pinaagi sa pagbuhat ug maayo nga uban pailog. Pero katong tao nga maningkamot, makakamot sa kadungganan o kahimayaan, pero siya dinutan nga paagi. Makuha man ganin niya. Pero maawatan niya itong taong dato na pagkamatay niya, tuwa siya dito sa dapit sa kasakitan na tuaw siya ng ganyo kumahimo bisag dito sulok na lang ang tudlo ni Lazaro sa tubig di patulog siya nila dako kay tabang sa iya matukan sa iyang itinuma. Pero gikan siya sa Ginoo, gikan siya ni Abraham sa una man gud gikan siya sa Ginoo sa una ikaw sa buhi ka pa nakuha na nimo ang tanan yahay ka na nakuha na nimo ang kahimayaan ang kadungganan nakuha na nimo. Samtang kini si Lazaro ginasakit sa panahon nga buhi na siya karon i-comfort. Nakapahunay na siya pero ikaw kay nakuha na nimo ang tanan. Karon nahurot na nimo. Ikobra na nimo, gigasto na nimo. Karon di ka na din nagantos na nakobre ka na. Di ba? Nawala na sa imong mga. Kaya doktrina dahil sa Ginoo, ang prinsipyo niya, magpaubos, di pataas. Apil ko dito sa 50 years anniversary. Apil niyo. Na-appreciate niya po na po ang mga pamukat mga insuon.
sa espiritu sa Ginoo dito. Panikamot sa leadership, unya sa nanaan ba sa ila. Simple lang. Pero na ako'y na-appreciate. Kaya na ako'y nadunggan dito nga kung di ka makasabot, maglibog ka. Matod pa atong nag-prophecy. Inyong gipangita instrumento ng mga mahalon, sakyanan, mga simbahan ng mga magabuso ng mga simbahan. Pero usara ang inyong giginahanglan ng Espiritu Santo. Ito, sakto ni na pagkasugod. Pero, wala yun. Kung hindi mo na masabot, mangita ka kanungganan, mangita ka himaya, ato ba rin. Pero dili uban sa pailog. Dili uban sa pagbuhat o maayo o matang. Dili sa paagi. Munday na, dinautan. Masama na dinautan? Gusto ka karon mo uswag, gusto ka karon mahimong adunan, gusto ka karon magbato ng himaya, musika, pero yaan ni mo Ginoo. Mapasan gani mo Ginoo. Kung sa dili epektibo nga mo uswag ka, mudagan itong kwarta, mudagan itong kaptangan, pero nagluya ang atong espiritu. Amen. Dili na epektibo. Malipay ka karon kay naga ito masigaran sa mga tao. Wow, tsanasin mo balay. Wow, yung sabihin kanito ba kayo? Di ba nalagay na mas Ginoo ba? Ingon sa ka. Himaya sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Hinul man ang pagkakabiyang sa Ginoo. Pero hindi naman na ikaw musulod, di mo kulang. Grabe kahawa ang sa imong sulod. Wala yung Espiritu Santo. Nga naman, tungkol sa imong panikamot, kabiyaan na mo Ginoo, di ka na galing pagkakampo, di ka na pagkagbasa sa kasulatan, naglisod ka na, kung saan mo kay kaluwasan. Di ka na makasiguro sa imong kaluwasan. Nga naman, ang imong Espiritu, layo na sa Ginoo. Pero, nga no, kaya magtotoo mo na ka, di, mulitok kaya po kaya himaya sa Ginoo. So, iya sa Ginoo ang tanan. Ano, kaya magtotoo mo ka. Pero sa imong sunod, kulang na ang imong pangandam. Kulang na. Hawang na ang imong sunod. Kaya naman, nabisi ka kaya. Wala kami kay tayo sa Ginoo. Isa may imong palabiyon, dagang kagkaptangan, dagang kagpahandi, basta ko ng lawas, pero ini ka matay nimo. Masulog-on ka, kay tambong ka sa Ginoo kalayo, o may kasiguro ka. Mga manisya, ang akong isa sa atong mahimong konklusyon karon sa atong Bible study. What do you expect at the end of your life? Kung sa may imong gi-expectahan sa katapusan sa imong kinabuhi. Ha? Kadaugan? Kanang feeling nimo, kanang imong pagbati, madaugon ka? Buti pasabot, manampuson ka? You fought and you won. Nakigbisog ka o mabati nimo nga nidaugin ka. Kada ba imong kada ba imong gusto? Imong expectahan? Inignaan na ka sa katapusan sa imong kinabuhi. Kada gapalandong na lang ka, kanusaan na lang, mawala imong gininawa, o bupiyong imong mata. O ba na inaasa imong nga, inaanaw ka nga ako. Kanang makapahiyong ko. Nga maghuwat, o kanusaan ako, dawaton ang akong reward sa kadaugan. Kanabang sa lumba, sa kinabuhi. Kanabang kung sa mga atleta pa, nga nahibalugid siya, nga siya ang champion. Busa, ang iyang kasing-kasing, rami na kamalipayon, nga tawag ang iyang pangalan, o tindog siya dito sa entablado para dawaton na pasilubog kaniya. Mao ba na ang imong gusto sa imong katapusan sa imong kinabuhi? Kanang mahinamon ka nga, makaingon ka nga, I fought and I won. Nakikpiso ko. Huwag na kada-audit ko. Moingon din ka nga, nung nagkadaupot ko, salamat Ginoo kayo akong dito ka. Amen. Kung makaanak bitaw ka, sunod mga igsoon. Kung sa may i-expect nimo sa imong sa katapusan sa imong kinabuhi. What do you expect at the end of your life? May ingon din eh. Do you expect joy? Nag-expect ba nga malipayod ka? Kanang hulat na lang kang kupiyong imong mata, muwala imong undang imong giginhawa, ulit mo adto na ka sa imong kadaugan. Kanang makaingon ka sama sa
Ingon ni Apostol Pablo sa Pilipos 1:21. 24:7. For to me to live is Christ and to die is gain. Kung saan mo nang sikat mo? Timothy 4:7. Katong kuan. Ay abot 5. Ah. Di ba? Kanang vision ni mga igsuon. Na aking panglantaw sa unahan kung unsay katapusan sa imong kinabuhi. Ay abot 5. Kanang mo ingon lang ka nga. Kung nang imong ipalantaw nga. Gusto na ko kanang bitaw na ako magbulat kung kano sa matapos sa akong ginawa ang end sa akong kinabuhi kanang ingon ko nga. Nahuman na ginako akong balat. Siya. Malipayon ka kana. Maghiyaan naman imo. Nakatigom lagi kong dagang sakyanan ka mga gusto ginako mga sakyanan nagkuha na ginako karon natapos na ginako ginabuhi. Daog ito. Makaanak ka. Mo na ginabuhi. Di ba may yung kanga? Alikdan ba? Ano naman hindi naman mo kagahin. Nakatigong. Sa pamanagan ko sakyanan di naman ko. Parang kinsa na kayo gamit anak. Wala mo ato panahon sa Ginoo kay wala sa pagpalampo sa kinabuhi. Di ba? Isa na po, maniti. Ako gani mga Yan ako. di ba? Malipayon ka ka anak. Kung yung nana hindi mo ginabuhi, wala ni mo gamitan di as Ginoo. Yung ka nga, ang akong anak na doktor na yun, na abogado na yun, na engineer na yun, successful na rin sila. Pero ang pagkutana, asa naman sila? Natuluan ba nimo sila sa pagsimba o pag-alaga niya sa Ginoo? Nailahan ba nila ang Ginoo? Di ba, kaya nimo silang tigumon sa imong palibot mga anak, before mo mubiya ang kinabuhi, inumdumin ninyo ang akong pagkinabuhi nga wala ko mubiya sa Ginoo. Sa tanan akong pagibisog panlimbasog nga buhion kung atimanon ka mo. Akong kauban karunay ang pagsalig sa Ginoo. Amen. Praise God. Ang akong kaliguan ang pagdao mo pagsalig sa Ginoo. Amen. Praise God. Kung hinumdumi nga wala ka maning kamot para lang himuon mong engineer o doktor o negosyante nga successful mo dili, manununod ka mo sa iyang gingaria. Amen. Kaya ang tanan ninyo nga batunan, kakawangan kung maabot na kamo sa akong kamita. Success pa ba? Busa, maning kamot ka nga, bisang ka ng atong anak nga gahit karon may kamot kang introduce sa ila sa Ginoo. Kung kamot ka ng tabangin ulo kang introduce na ko ikaw ani akong anak. Aron ugma kung moabot na ko sa katapusan sa akong kinabuhi. Bisag inigtawag na lang nako nila sa akong palibot kung tagaan pa ko nimo chance nga molibot sila sa ako makigsulti ko mga anak inyong dominin niyo ang akong itulong sa inyo. Ug ang akong pagtulong. Di ba? Mahimo nimong pahinulong sa inyo. Dili ka makabalaga kung sa mga negosyo rin. Ayuhan ninyo ang dala. Ang imong kalipay, basta kanino successful. Madaogon ka, malipayon ka. Kung ang imong mga nagsiluan nimo sa mga sa di man nimo mapugos sa mga anak. Pero ang pangutana, gibuhat ba nimo ang imong sayo? Kaya mo silang i-agda daw sa iyo. Kaya nindot kayo, labi na dito ng kaya niyo, hindi mo na anak, ayan, dahil ang sintinig ka lang maglisod na taginawa. Nung hindi ka naglisod na ginawa. Ikaw mo yan. Sorry na, sorry. Sorry pa. Sa akong kanina. Pero ka na siya, kung na sila yung hinuluman sa imo, may tumulaan. Nganong nagbuhat man tayo akong papa, nganong maluluyon man sa mga tao akong papa, nganong maluluyon man akong papa sa ako, nganong giantusan ko sa akong papa, wala yung kunabiyayan. Hangtod sa katapusan, namatay na lang siya, pero wagin mo talikod sa ako, kamatayon na hindi nakapabiya sa ako. Akong mama rin nani man siya. Tungod na mga anak, kay ang pagbuhat o maayo mo itingon sa Ginoo. Faithfulness, hangtod sa katapusan sa kinabuhi. Matinudaan ang pagbuhat o maayo. Sugod sa atong balay. Adunod sa ula sa atong balay. Nanto sa atong sila. Nanuman, tungkol kay malusang ta sa Ginoo mga anak. Malusang ta sa Ginoo sa atong mga maimuha. Mao ning hinungdan nga nung namatay ang atong Ginoo sa krus kay iya tang gitawag. Iya tang gitudloan ng mga tao sa
sa dalan sa kahayag, sa dalan sa pagkamatarong, aron makamautan bubuhat og maayo. Kaya ang nagbuhat og maayo, malusan sa Ginoo sa himaya. Walay pagkalapos. Usa, kining sige tag-ihap karon, ganay yung edad. Senior citizen ang uban, Senior. ang uban junior citizen pa. Sige tag-ihap sa edad, pasalamat ta sa Ginoo. Salamat sa opportunity. Tagaan ba ko ni tayo, maka-prepare ko. Di ba? Naapa ko enough preparation, Lord. Gusto niyo kinahanglan na i-preparar. Kahibalo, mga maayong binuhatan, mahimuot ang Ginoo. Tanang nga mahimong makabaton kag opportunity buhata. Ang maayo. Hindi na nakabalik. Ayaw mo pala biya. Amen. Grabe yung opportunity. Kung namin mo karoon pasakira kung bilianan mo sa ganan ninyo. Murag kinahanglan yung tabang mo. Lawas mong tulisan, ayaw ko sakat. Pero kung kinahanglan yung tabang, nauna ninyo, kaya pa man yung binawa. Ihatod na po. Ihatod? Kung saan? Kaya ang Ginoo nagtanawa na. Pero dito lang ang mabalik ko rin. Na, sugod na sister kayo. Huli kayo kayo. Nadali ko. Suwa ako kang balik. Magbabaligin yun. Kunya tanah ni membulikan kita kasi kita bersangka di bagai. Nah, sayang kayo mga isu. Alam magkamuling ito sa kinan. Di ba? Ang Ginoo gani, nagkabulingin siya tungkol sa atin. Di ba? Naitaw ang anak sa itong balay. Anak sa itong balay. Maningkamot ang makapakaon, makapalit sa ilang isa sa atong kung saan nila itong mga po. Di ba? Ha? Hindi na taga-atlete. Oh! Tagal lang ito. Depende. Oh, depende sa imong pagbuhat og maayo, di ba? Oh, kaya imong matabangon nimo siya. Kung di na nimo siya kaya, Kay David ka po, kaipod ka oh, mag-try. depende na ikaw na imong wala. Kamu na isulban na. Ay, panahon po, brother. Di ba? Okay, so Dino ko na inibaluhan na, di mo tayo magkapi. Dino ko ito na kung gatulog kay kapoy mo kay ko. Di na makamura sa mga nito. Yung ano na sa Ginoo. Tawag yun, nakita na lusot mo. Hindi ka gusto ng serbisyo ba? Kaya abi ninyo ang serbisyo na anay pagpaubos. Mo na ginigay ko ninyo pailog. Ikaw ninyo, sila nga nagbuhat o bayo uban ang pailog. Himaya kanungganan di andam sa Ginoo. Kinaanay nagabot og maayo pero dili makapailog. Nagbuhat og mayo. Mayo nang dati di ba suko man. Kay ginamot sa madugas oras. Yan rin. Kanada sa verse 8. Apan aduna unyay kasuko ug kapumot alang sa mga malalisod ug wala magsunod sa kamatuoran. Kung dili na nagasunod hinuon sa pagkadili matarong. Kasuko daw ug kapumot ang nagaandam sa isip ng mga tao nga malalisod ug wala magsunod sa kamatuoran. Mahalag, kuhan siya, imong rason siya, basta dalag sa'yo, ikaw, kinalag. Verse 9. Verse 9. Aduna unyay kagulaanan ug kasakitan alang sa matag usa ka tawo nga nagabuhat og daotan. Alang sa Hudyo una sa tanan ug unya usab alang sa Kristiyano. So, ang tawo nagbuhat og daotan balusan. Kagulaanan daw ang maangkon nila og kasakitan. Verse 10. Verse 10. Sa Roma 2 lang yapon na Roma 2. Apan aduna usab unyay himaya o kadungganan o kalinaw. Tanawa. Himaya, kadungganan, kalinaw alang sa matag usa ka tawo nga magabuhat og maayo. Alang sa Hudyo o una sa tanan unya usab alang sa Kristiyano. Sa ilang man nga panahon. Unsa ba imong giekspektahan sa katapusan na sa imong kinabuhi? Kadaugan, kalipay, kalinaw, kasiguruhan. Victory, joy, peace, and security. Kana bitaw
Mupahuway ka ba? Di mo na ako na napahuway na rin. Sama bitaw sa nagbiyahe ka nga, successful kayo ang inyong biyahe kay yan naman, taliwala sa mga rough roads, taliwala sa bagyo. Pero niabot yun mo nga, wala mo na unsa. Makaingon na yung kainig naog mo sa terminal. Salamat, Ginoo, kapahuway na yun. Ako nga nagyan na mong biyahe. Di ba? Nya, mamana sa ato karon mag-ayaw ni Manong Sayo magkasinabot ka na ako panahon na mo sinabot. Ayaw niya lang, di mo ako sa mga mawala mo yes, Ginoo. Hindi na. Ang Ginoo ang bahagi sa Ginoo kompleto, i-apply lang na ito mga pagtulunan sa Ginoo. Magpila sa iyo ay, magsinag ka na, makinan ko sa'yo. Di ba? Ora. Mga iso, diya sa mga pamilya. Kunya, Revelation chapter 14 verse 12 to 13. Last na ni mga igsoon para Revelation, para pinalaya, 14. 12 and 13. Kung mabot na ang katapusan sa imong kinabuhi, dili ka masigig ka malaka na, "Uy, talaga naman sa ako nga nakasalaan ng mga tao, asa na ka sila?" Nagka-problema ka. Nahasol ka, kaya dagang kang ipagbuhat ng mga dili, maayo nga wa, hindi mo makasulbag. Dagang kang ipanglutan. Ayaw. Dili na makahatag sa imong kaliber kalina kung mabot na katapusan. Ingon pa din na sa Pinadayag 14, versikulo 12 at 13, aniya ningini ang agda alang sa pagkaminantusod sa mga balaan, sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Jesus. So ang mga tao nga nagbantay sa sugo sa Dios ug sa tinuuhan ni Jesus, kini mga tawhana giagda ang pagkaminantusod. Ang pagkaminantusod. Verse 13. Og nabati ko gikan sa langit ang usa ka tingog nga giingon. Sulat mo kini. Bulahan ang mga mamatay nga sukat karon mga matay diha sa Ginoo. Bulahan kayo. Unsa man bulahan? Ali pa yun. Nagaingon ang espiritu aron makapahulay na sila gikan sa ilang mga paghago kay ilang binuhatan nga kuyog man kanila. Kana bang retire ka ba? Kanang retire ka human sa imong mga maayo mo. Human sa imong mga maayo mo. Mao na ang mahatag sa imong ani victory, kadaugan, muna muhatag sa imo og kalipay, muna muhatag sa imo kalinaw o kasiguruhan. Kusa, makaingon ko, kini ning mga tao nga bisan naa sila sa sakit. Bisag wa na kay sila naayo pero nagpabilin sila nga tuod sa Ginoo, naglaom sa Ginoo. Di na problema. Alam, ibas ko ang imong lawas, layo ka sa Ginoo. Sila sa ro bitaw kabos, masakito. Tuwa siya sa pertahan, sa gate, sa kataong dato. Pero sa may kapadulungan nilang duha. Atong dato, namatay, natuas kasakitan. Pero katong kabos nga sila sa roon namatay, natuas kaliban. Kalina. Usa, handa mo na ito ang atong kauli para sa katapusan sa atong Ginoo. Mao nga pagtulungan. Atong lantaw, natin vision nga gusto ko imunanin ang end sa atong kinabuhi. Malipayon ko, malinawon ko, malaugon ko, malapuson ko, kung mapasalamaton ko sa Ginoo. Kung ang katapusan sa atong kinabuhi, makaingon ko salamat Ginoo, makapahulay na. Katapusan sa imong kinabuhi, makaingon ka, nga ikaw sigurado lang. Ano man? Wala kay gibatunan nga pagbuno. Kaligot-got o pagmahal. Sakti na to sila, kung nasayot to sila. Ito yan sa Ginoo ang tanan. Basta, hugasig. Manindog ka mo ngayon so? Mas 12 maybe.